Diyos. Sabihin mo nga sa kaliwa kanan, harap at likod, thank you for coming. At sabihin mo pa, praise God, I'm glad to see you today. Praise God. Hallelujah. Sabi mo, you are blessed today. Amen. Pili pa natin palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Our Hearts Night is approaching. And also our anniversary is approaching. So prepare ourselves because God is doing something good sa ating mga buhay. Despite na may mga challenges tayong kinakaharap, ang Diyos ay nanatiling mabuti sa atin. Amen? Okay, minsan pa sabi mo sa katabi mo, you are favored. You are favored. Tandaan po ninyo ang pabor. It seems there is no way. Sa tingin mo, imposible, pero ang Diyos can make a way. Amen? Okay, bago tayo makinig ng salita ng Diyos, kinagawian, kinaugalian, at kinasanayan po natin ang magdeklara ng mabubuting bagay because whatever we declare, yun po ang nagmamanifest sa buhay po natin. Kaya pag sinabi natin, blessed ka, then the blessings of the Lord will manifest sa buhay po natin. Pag sinabi natin, I am strong, then strength will flow sa buhay po natin. So whatever we declare, again, sabi nga ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. May kapangyarihan ang ating pong mga dila, mga kapatid. Kaya choose kung ano yung ating bibigkasin. Because if we declare negative things, negatibo ang mangyayari. If we declare positive things, of course, positibo ang mangyayari. With faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Malakas, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Sige, mas malakas dyan. Everything in my life is well. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. Sabi mo, my study is well. In the presence of God. Nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Mga kapatid, put in mind that whatever you are experiencing today is just your declaration yesterday. But what you can see today, you can change it by declaring positive things today. Amen? Hallelujah. Palapakan po natin ang Diyos. Mga kapatid, sasantayan po ang ating pong series about the attributes of God. Because the more we know God, the more we will trust in Him. And we're here in Book 4, entitled, Who He Is Between Us. Kasi ang sabi ng Bible, isa man, dalawa, tatlo na magkatipon sa pangalan ni Lord, there He will be in their midst. Mga kapatid, Psalms 18:2, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer, my God, my King, and firm strength in whom I will trust and take refuge, my shield and the horn, my salvation, my high tower. Kaya mga kapatid, ang Diyos, ang ating kanlungan, ang ating kublihan, ang ating tanggulan, mga kapatid, lalo na sa mga panahon na tayo ay may... Let us review. Part 1, inaral po natin mga kapatid, siyang Diyos na ating kaagapay. He is the God, our helper in Hebrews 13:6. Part 2, siyang Diyos na ating kaibigan. He is the God, our friend in John 15:15. And part 3, siyang Diyos na ating karamay. He is the God, our sympathy in 2 Corinthians 1:3. And part 4, siyang Diyos na ating kublihan. He is the God, our refuge in Psalm 62:7 hanggang 8. And that was last Sunday at ating pong inacronym ang salitang TEST. T-E-S-T, Brethren in Christ. He is our refuge in time of trials
He is our refuge in time of exhaustions, and He is our refuge in time of storms, and He is our refuge in time of troubles. So whatever, brethren in Christ, ang ating pinagdadaanan, tiyak na tayo po ay may Diyos, mga kapatid, na ating pong kublihan. And this morning, we are here in part 5. Following ba kayo, church? Amen. Entitled siyang Diyos na ating kanlungan. He is the God, our shelter. In Psalm 61:3 and 4, sapagkat ikaw, which refer to God, ay naging aking kanlungan, matibay na puog sa kaaway, ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman, ako'y manganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak, Selah. For you have been a shelter and a refuge for me, a strong tower against the adversary, and I will dwell in your tabernacle forever. Let me find refuge and trust in the shelter of your wings. Selah, ibig sabihin ng Selah, pause and calmly think of that. So mga kapatid, tandaan po natin, ang Diyos ang ating kanlungan. Sabi nga po natin, shelter. Shelter. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pag sinabing ampunan, this is the point of time na para bang wala ka ng matakbuhan. You don't know where to go. You don't know what to do. Mga kapatid, ito yung panahon na parang ala ka ng balo. Praise God. Nanunggawan mo. Ito yung panahon na para bang kaliwa, kanan, harap at likod. May mga pagsubok at problema. Sino po nakaranas ng ganyan, mga kapatid? Amen. Na parang wala ka ng malulusutan, but praise God, the Lord ang ating kanlungan. The heart of God's attribute, He is our shelter against calamities. Pag panahon ng mga dilubyo sa buhay, mga kalamidad sa buhay, ang Diyos ang ating kanlungan, and He is a shelter against casualties. Halimbawa mga kapatid, tingin kayo, sabi nga ng Bible, madadapa ka, pero hindi ka tuluyan malulugmo. Yes, subject tayo na minsan, na-aksidente tayo, di ba? Pero hindi tayo tuluyang namamatay. Bakit? Because God is our shelter. Ano man ang mga casualties na nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Lord, and He is our shelter against challenges. Ano man mga hamon sa buhay. Amen. Sabi nga ninyo, hamon. Hamon. Kaya ano man hamon, even our church is facing challenges. Tama? Humaharap. Basta ako, sabi ko nga kay Sister Joy, sabi ko kay Sister Michelle, praise God, bahala na ang Diyos. Bakit, mga kapatid? Kasi bahay niya ito, tahanan niya ito. Praise God. Hallelujah. Bahala siya kung ano ang kanyang magandang gagawin sa atin. So whatever challenge we are facing in life, put in mind and always remember that God is our shelter. Hallelujah. Sa isang inahing manok, kapag ka mayroong pong agila, ang gagawin ng isang sisiw ay tatakbo sila doon sa kanilang ina, and then ang hen, yung inahing manok, ay tatakpan sila ng kanyang pakpak, because the wings of the hen is the shelter of the chicks. May tao pa kaya? Amen. Kaya tayo mga kapatid, hallelujah, kapag tayo din ay nanganganib, praise God, sa buhay, mayroon tayong pwedeng takbuhan under the wings of the Lord. Palapakan natin siya. Amen. Is that good? Praise God. Psalms 55:8, ako'y magmamadali. Sabi mo nga sa katabi mo, magmadali. Praise God. Ako'y magmamadali, sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Maganda sa English. I would hasten to escape and to find a shelter from the stormy wind and tempest. Sabi ng Bible, sa panahon ng bagyo, sa panahon ng unos, magmadali ka na tumakbo kay Lord because ang Diyos ang ating kanlungan. Amen?
Huwag nang babagal-bagal. Alam niyo po mga kapatid, mga kabataan, lalo na mga tumutugtog, we're not after sa pagtugtog. Pangalawa na lamang po yan, but our primary purpose why we are here in this church, para po natin mapaglingkuran ng Diyos. Ito ang panahon na hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik. Ito yung panahon na hindi na tayo dapat 50-50. 15 Kristyano, 15 born again. Hallelujah. Kailangan magpakatotoo na tayo, tama? Amen. Praise God. Bakit? Kasi ito yung panahon, mga kapatid, na itaya balo kung kapilan datang ang Panginoon. Kaya dapat always prepared sa ating mga sarili. Pero one thing for sure, pag may unos, may bagyo, ang Lord, ang ating kanlungan. Palapakan natin siya. Alam niyo po, ang mga Israelites people, despite of their stubbornness, katigasan ng kanilang ulo, still God loves them. Tama? Praise God. Hallelujah. At dito mga kapatid, dahil marami silang naranasan, na-conquer sila ng bansa sa bansa, na dadaig sila ng kanilang mga kaaway, but God still have promises to them. Sabi ng Isaiah 4:6, at magkakaroon ng kanlungan upang maging lilim sa karawan laban sa init, at upang maging kanlungan at kublihan sa bagyo at ulan. This was the prophecy sa mga Israelites. And there shall be a pavilion for shade in the daytime from the heat, and for a place of refuge, and a shelter from the storm and from rain. Grabe! Ulitin ko, pasaway man ang mga Israelita, mahal pa rin sila ng Diyos, at ang Diyos ay may plano pa rin sa kanila. Sabi ng Lord, I will be their shelter. Ako pa rin ang kanilang magiging kanlungan sa panahon ng unos at sa panahon ng problema. And also here in Isaiah 32:2, at isang lalaki ay magiging gaya ng isang kublihang dako sa hangin at kanlungan sa bagyo. Yung lalaki po dyan refers to our Lord Jesus Christ. Gaya ng mga ilog ng tubig sa tuyong dako, gaya ng lilim ng malaking bato sa kinapapagurang lupain. And each of them shall be like a hiding place from the wind and a shelter from the storm, like streams of water in a day place, like the shade of a great rock in a weary land to those who turn to them. Yung mga nagbabalik loob kay Lord, tandaan po natin, ang Diyos ang magiging kanlungan. Sabi mo nga ulit, kanlungan. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, kanlungan. Sige, palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, tatlong i-acronym natin ang PDF. Para matanda po natin, PDF. Yan po ay kasama ng PowerPoint, Word, Excel. Siyempre, mayroong tinatawag na PDF. Okay, attribute number 1. Mga kabataan, listen up. Praise God. Kasi pag may nangangaral, it's not time to talk, it's time to listen. Kaya pag nangangaral, sarado ang bibig, bukas ang dalawang tainga. Amen? Kaya mga kabataan, huwag mo munang kausapin yung katabi mo. Makinig kayo kasi mahalaga po ang salita po ng Diyos. Okay, attribute number 1, presence of God is our shelter in times of the storm. Agree ba kayo dyan? Amen. Sabi mo nga, presence. Hallelujah. Sabi ng Revelation 7:15, kaya sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kaniya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay luklukan sila ng Kanyang tabernakulo. Maganda sa Amplify. For this reason, they are now before the very throne of God and serve Him. Sabi nga ninyo, serve Him. Day and night in His sanctuary or temple, and He who is sitting upon the throne will protect and spread His tabernacle over and shelter them with His presence. Sabi ng Bible, He will shelter them with His presence. Actually, tingin kayo sa akin, why Job? Bakit kinaiinggitan si Job ni Satan? In fact, ang first creation ng Lord
ay si Lucifer. Nauna ang anghel bago ang tao. Kasi ang sabi ng Book of Job, praise God, si Job ay isang lalaking matuwid sa mata ng Diyos. Natatakot sa Diyos, lumalayo sa kasalanan. And the Lord blessed him. At ang sabi ng Bible, binakuran si Job ng pagpapala. Gusto niyo pa bang bakuran ng pagpapala? Amen. Praise God. Kung if you want na ang blessing ng Lord will surround you, di ba inawit natin kanina? Your holy presence surrounded me. Praise God. Hallelujah. If you are surrounded with the presence of the Lord, kaingitan ka ni Satan. Ano sabi ni Satan kay Lord? Nakikipag-bargain sa. Sabi niya, subukan mo Lord. Hallelujah. Alisin mo yung blessing sa kanya. Bigyan mo siya ng sakit. Bigyan mo siya ng problema. Bigyan mo siya ng ano pa man. Sabi niya, itatatwa ka niya ng harap-harapan. Pero anong sabi ng Lord? Hindi siya pinahintulutan kasi si Satan talagang gagawa at gagawa yan kahit hindi pahintulutan ng Lord. Sabi ng Lord, bahala ka, Satanas, huwag mo lang siyang patayin. Anong muna nangyari kay Job? Namatay ang kanyang 10 anak sa isang kalamidad. Ipo-ipo. Anong ginawa ni Job? Nag-worship kay Lord. Maya-maya, praise the Lord, dumating ang balita, lahat ng kanyang mga livestock, mga bakahan, mga tupa, mga kampingan, lahat ng mga livestock niya, kinuha ng mga kaaway. Still, Job worshiped the Lord. Then after that, hallelujah, nagkasakit siya ang kanyang kati mula bumbunan hanggang talampakan, praise the Lord, na halos hindi na pwede ang kanyang kuko kung gumagamit siya ng mga basag na palayo para ang pangkati niya kasi buhay pa siya, inuuod na siya sa sakit sa balat. Si Job, pero what he did is still, he worshiped the Lord. Dahil siguro si Job ay mabaho na, may sakit na, di ba? Ang mga asawa minsan kasi, naandyan lang pag okay, pero pag wala, iwanan ka eh. Anong ginawa ng asawa ni Job? Sabi niya, sumpahin mo na ang Diyos mo at ang mamatay ka na. In to make the long story shortcut, iniwan din siya ng kanyang asawa, but Job still worshiped the Lord. Bakit? Because he was righteous. Bakit mga kapatid? Ulitin ko, hallelujah, pagka nasa presensya ka ng Diyos. Kaya tayo, Michelle, Sister Joy, tayo lahat, pag may mga problema, iyak mo lang kay Lord. Iyak mo lang kay Lord. Amen? Ano man paggigipit, ano man pang-aano sa atin ng tao, iyak mo lang kay Lord. Ako mga kapatid, lagi kong ginagawa yan. Hallelujah. Kasi ako nakakapag di ba, sabi nga ni Sister Joy, pinabayaan na ni Pastor yung bahay niya eh, para lang church. Kasi I love the church. Sabi ko nga, ako nga, bakit I work? Sabi ko, supposedly, ang pastor full-time. Hallelujah. Ang pastor full-time, walang ginawa kundi mag-aral na lang para magturo ng maayos, mamisita. But, hindi ako full-time mga kapatid. Bakit? Nagbi-business ako. Ano ang proceed ng business ko para sa church? Ang magbawa natin dito malaki, mga kapatid. Ang offering lang po natin, hindi ako nangyaykwenta, nasa 100 mahigit. Weekly, 400 a month, mahigit o 500. How we can rent dito sa lugar na ito? So nagtatrabaho ako. Ngayon, ang sabi, ganito, ganyan. Napaka-hurt sa akin, sabi ko, hindi ko po yan personal, bahay po yan ng Panginoon. Ako nga, nagmamalasakit ka ako para maisalba ang gawain ng Lord. Sabi ko, tingnan niyo po, sa ibang mga church, ang pastor tumatanggap, may sweldo. Hallelujah, tumatanggap ng 30,000 a month, 40,000 a month, 60,000 a month. Si Pastor Lito may tinatanggap ba dito? Nga? Ako pa ang nagbibigay. Why, mga kapatid? Because I love the church. Sabi ko, kailangan kayo, kung hindi ko lang mahal ang mga yun, i-close ko na lang ang church eh. Pinagtsatsaga ko ngayon para malay din magbago din. Pinagtsatsaga ko mga yan, may lahat naman ng tao may chance magbago, tama? Amen. Ngayon, makukulit sila. Makulit talaga. Naubos na yung buko sa kakulitan ng mga yan. Ngayon, mga kapatid, bakit ko kwento ito? Kasi parang ginigipit tayo. Amen? Pero lagi kong sinasabi kay Lord sa kanyang presence, Lord,
I did my part. Ginawa ko na po ang lahat. Ikaw naman ngayon ang gumawa ng part. Pag si Lord ang gumawa ng part, maniwala kayo. Hallelujah. The God that we are worshiping, the God that we are serving, Diyos na gumagawa ng himala. Amen. Amen? Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, I like that. Kaya pag may mga pagsubok tayo, isa lang ang dapat mong takbuhan. Tumakbo ka sa Panginoon, umiyak ka sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ang pwedeng maging kakampi ng bawat isa. Amen? Kaya nga sabi ng Proverbs, narinig nyo ito kay Steve Cuban. Sabi niya, Proverbs 18:10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, strong tower in English. Sabi niya, tinatakbuhan ng matuwid. At, ano daw? Naliligtas, hallelujah. Sabi niya, God's name is a place of protection. Good people can run there and be safe. Hallelujah. Sabi ng Bible, ang mga matuwid, ang mga born again, ang mga Krisyano, ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, pag tumakbo yan sa Panginoon, pag lumapit yan sa presensya ng Lord, then they will be saved. Amen? At ang sabi ng Bible, sila ay maliligtas. Hallelujah. E nakatakbo na tayo sa presence ng God. Amen? Amen. Huwag kayong mag-alala, time will come na magkakaroon na tayo ng sariling church. O ngayon, wag yung tingnan kung sino ang gagawa. Si Lord, of course. Ang gagawin lang natin, iyak ka lang ng iyak. Kaya mga kapatid, alam mo, wala nang makausap ako about this church. Iyak na ako ng iyak kay Lord. Hallelujah. Bakit mga kapatid? Kasi, pag mapalayas tayo dito, saan tayo? Saan tayo dalamputin? Sabi ko kay Lord, bahala ka na. Kasi, napumana tayo sa church na ito, di ba? Bahala ka na, Lord. Hindi tayo sinasabi. Mahirap kasi maghanap ng place na pagdarausan ng ganitong gawain. Dito malaya tayo sumigaw, malaya tayo mag-ingay, pero sa ibang lugar, hindi pwede, mga kapatid. Mahirap, pero sabi ko kay Lord, bahala ka ng Panginoon. Tumakbo na ako sa presence mo, dahil iniyak ko na, bahala ka na, wala lang akong magagawa. I did my nasunog na nga ako mga kapatid, pero mo, umalis ako sa bahay, alas 6. Umuwi ako alas 10 ng gabi, alas 9 ng gabi. Nag-iikot ako, nakakarating ako ng Bulacan, nakakarating ako ng Nueva Ecija. Naghahanap lang ako para makapagbinta ng yero para pangrenta natin. That's how Pastor Lito sacrifice sa ministry ng Panginoon. Sabi ko kay Lord, bahala ka na. Amen? Basta ano lang tayo. Sabi ko kanina naramdaman niyo ba si Lord? Nararamdaman natin si Lord. Buhay si Lord. Amen? Amen. Sabi nga ni Jonas, na-bless ang lugar na ito kasi may highly favored church. Amen. Walang tumatagal dyan sa baba ng mga tenants, pero ngayon may mga tumatagal because the highly favored ay nandito sa taas. Amen. Hallelujah. Matindi ang highly favored baka hindi nyo alam. Kasi the more na maraming pagsubok, the more na maraming blessing ang darating. Amen? Masabi mo, I like that. Hindi ba natin palakpakan si Lord? Number 2, tatlo lang naman po ito. Attribute number 2, devotion to God, our shelter in times of the storm. Devotion, pray kayo. Baka naman hindi kayo mag-pray-pray. Sino naman nag-pray-pray ng madaling araw? Wala. Sa group, may nagsishare doon ng kanyang devotion. Si Rodney, nagsishare na kanya, this is my devotion today. Wala ako, okay Naghihintay ako doon sa devotion ni Mikailo, devotion ni Junjun, devotion ni Christian, devotion. Naghihintay ako doon. Lalo na yung devotion ni Joy, devotion ni Michelle. Sa tingin ko, hindi yata nagdi-devotion itong mga ito kasi pagkagising sa umaga, ang iniisip agad nila, ano ang lulutuin? Paggising sa umaga, ang iisipin nila, ano kaya aking gagawin? Maglalaba kaya ako, maglinis kaya ako ng bahay? Ano ba gagawin ko? Yun ang paggising, nakakaligtaan
natin ang devotion kay Lord. Mga kapatid, hindi mo naman kailangan mag-spend ng 1 oras, 2 oras, 3 oras. Basta pagising mo, Lord, good morning. Gabayan mo ako maghapon, ilayo mo ako sa mga anak na mga salbahe, sa matitigas ang ulo, para mailayo ako sa stress. O yan, pag-pray nyo, kita nyo ang mga anak nyo maghapon, ang babait niyan. Pero pag hindi ka nakapag-devotion ka, aga-aga, visit ka na. Bangon ka yan! Hallelujah! Amen! Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Psalms 57:1. Maawa ka sa akin, O Diyos, maawa ka sa akin. Prayer po ito. Sapagkat ang aking kaluluwa ay nanganganlong sa iyo. Oo, sa lilim ng iyong mga pakpak ay manganganlong ako hanggang sa makaraan ang kasagunaang ito. Maganda ito, mga kapatid. Sabi po dito, to the chief musician said on the tune of Do Not Destroy, a record of memorable thoughts of David when he fled from Saul in the cave. Nung tumakas dyan si David kay Saul. Ano sabi ni David? Be merciful and gracious to me. O God, be merciful and gracious to me. For my soul, take refuge and find shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until, sabihan ninyo, until calamities and destructive storms are past. Kaya mga kapatid, pray ka lang ng pray hanggang dadaan lang yan. Ang problema, dadaan lang yan. Tama? Dadaan lang yan. Walang mananatili, walang permanente. Praise God, kaya huwag kang paapekto sa problema. Amen? In Psalms 27:5, sapagkat sa kaarawan ng kanyang kabagabagan ay iingatan niya ako sa lilim ng kanyang kulandong. Malalim ang Tagalog, kulandong. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. For in the day of trouble, anong ginagawa ni Lord pag sa araw ng pagsubok? He will hide me in His shelter. In the secret place of His tent will He hide me. He will set me upon a rock. Kukubli ka ng Panginoon. Kalapakan nga natin siya. Kaya pray lang, pray. Mga kabataan, start your day in prayer. Mahalaga po na nag-start, kahit simple lang, pagising mo, Lord, samahan niyo po ako sa aking pag-aaral sa buong maghapon, na maging matalino ako, makapasa ako. Yung mga nanay ko na nagbibigay ng baon sa akin, lagi mong i-bless para lagi ako nabibigyan ng baon, malaki-lakihan pa, Panginoon. At i-bless ko rin po yung aming pastor para hindi tuluyang maubusan siya ng buhok. At Panginoon, i-bless ko po yung mga membro para mawala ng magiging pasaway. Pray for us every day, amen? Para smooth ang ating buong maghapon, amen? Bakit? Sa panahon ng problema, church, ang Diyos ang ating kadlugan. All you need to do is to pray. Sabi nga ninyo, pray. May narinig ako sa Facebook, how to overcome temptation, sin, anything. Sabi niya, 3 things to do. Ano daw unang gagawin? Sabi daw doon sa Facebook. Number 1, pray. Number 2, pray. Number 3, pray. Kasi wala tayong ibang sandata kundi panalangin. Amen? Kaya pag nagdi-devotion tayo, ang devotion natin, ang prayer life natin ay shelter natin. Pangatlo, attributes number 3, faith in God is our shelter in times of the storm. Sabi nga ninyo, faith. Ano ba yung faith? Pananampalataya, pananalig. Matthew 12:32, na siya ng lalong maliit. Yung maliit na tinutukoy dyan sa lahat ng mga binhi, pananampalataya tinutukoy dyan, faith was likened to a mustard seed. At ang mustasa, ang pinakamaliit na binhi sa Bible times. Ang mustasa sa atin, parang lahi ng pichay. Tama, ang mustasa. Pero ang mustasa sa kanila, hindi po yan parang lahi ng pichay, iyan ay isang puno. Kaya lang, sa lahat ng binhi ng puno, pinakamaliit po itong mustasa. Sabi niya na siya, yung pananampalataya nga, lalong maliit sa mga binhi,
datapwat ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy. Kita mo? Punong kahoy yung mustasa sa Bible. Na ano pa, nagsisiparoon ang mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Of all the seeds, it is the smallest, but when it has grown, it is the largest of the garden herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and find shelter in its branches. Kaya pag may pananampalataya ka kasing liit ng mustasa, lalaki yan, lalaki din yan, hanggang lumalaki ang pananampalataya. At pag lumaki ang pananampalataya, magiging kanlungan ka rin ng mga tao. Kaya pagdating ng panahon, si Michelle, pag pinagpala yan ng Lord ng sobra dahil sa kanyang pananampalataya, magiging shelter din siya ng kanyang mama, ng kanyang mga kapatid. Maging din si Sister Joy. Gusto ko si Sister Joy mapag-bless kasi alam niyo po, nag-gather niya buong pamilya niya dyan sa baba. Praise God. At pagka nandiyan ang kanyang pamilya, marami tayong membro. Amen. May tao pa kaya? Praise God. Bakit? Kasi pag bless ka ni Lord, you will become a shelter sa inyong kamag-anakan. Tama ba? Sino ba ang pinagpala na, di ba? Lalapit. Ang ganda doon, mga kapatid. Pag ang mga born again ang pinagpala, walang ano yan, agam-agam magbibigay yan. Amen? Praise God. Sabi mo nga, I like that. Kaya manampalataya ka lang kasi yung faith is our shelter. Yan po yung ating kanlungan. Sumampalataya ka lang. Amen? Kaya pagdating ng panahon, yung mga kabataan yan, sabi ko nga, pagtsatsagaan ko lang ang mga yan, pagdating ng panahon, mga successful yan. Amen. May successful na engineer, may successful na architect, may successful na doctor, may successful na professor, may successful, mga successful. Amen? May successful din na tatay. Praise God. Hallelujah. Our church, dapat tayo ay maging blessed tayo. Bakit? Kasi sabi ko nga, mga anak, makinig kayo. Not all of the time kasama niya ang inyong mga magulang. Lagi niyong tandaan yan. Huwag po ninyo i-take for granted na nanay ko buhay pa, malakas pa, walang sakit. Hindi po. Sabi nga ng pag-aaral, every opportunity, every second, atin dapat pahalagahan ang ating mga magulang. Kasi hindi lahat ng araw pa na. Ako nga mga kapatid, nagsisi ako eh. Kasi sa aming magkakapatid, 13 kami, 13. Kasi walang radyo, walang TV. Hallelujah. Kami ang naging libangan ni tatay at ni nanay. Alas 6 ng umaga, matutulog na, magigising alas 5 na yun. Di ba ang haba ng oras? Kaya dumami kami. 13 kami magkakapatid. Sa amin 13, walang nakapagtapos. May grade 1, grade 2 lang, grade 3. At anong maasahan mo sa ganon? Walang pinag-aralan. Diba? Mabibigat na trabaho, construction, karpintero. Praise God. Ang mga tapos nga ngayon, nahirapan pa magtrabaho, hindi pa kaya tapos. Tama? O ngayon, anong ginawa ko? Praise God. Kasi tinamong kami ng mga kamag-anak namin. Sabi niya, alam mo lahat ng mga anak ni Josefina at saka ni Mateo, walang mararating ang mga yan. Anong ginawa ko? Nung pumunta ako sa Manila, working student, nagtatrabaho maghapon, nag-aaral ako ng gabi. Ngayon, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, sa aming magkakapatid, ako ang pinaka-successful, ako ang mayaman. Lahat ng kapatid ko nangungupahan. Ako may bahay sa Sabana. O ngayon, ano nangyayari? Pag may emergency, kay Pastor Lito, pag may namatay akong kapatid, ako nagpapalibing. Ako may pera eh. Ako ang nagiging shelter nila. Bakit? The Lord blessed me. Tama? At ang naging regret ko lang, makinig kayo ng maigi mga kapatid, nakaranas ako ng blessing, wala na sila nanay at tatay. Alam mo, yung pinaka-regret ko kasi biruin mo, hindi ko man lamang na ipasyal sila tatay sa SM. Hindi ko man lamang na ipamili ng magagarang damit. Sabi ko nga kay Lord, bakit bless mo ako, Lord? Wala na sila. Dapat naman, Lord, bless mo ako. Buhay-buhay pa sila para nakaranas naman din sila ng tama?
Ang hirap kaya. Sabi ko ngayon, kumakain ako sa restaurant ng masasarap na pagkain. Nakakapag-Starbucks ako, kape lang, 180. Gara, no? Praise God. Pwede naman lang kalugin yung kape, bumubula din yan. Starbucks. Hallelujah. Pero alam niyo po mga kapatid, as long as nabuhay ang inyong mga magulang, i-treat nyo na. Pakainin nyo na sila. Darating ka sa panahon, mawawala sila. Ang magiging regret mo lang kapag hindi mo nagawa ang dapat mong gawin sa kanila. Kaya, amen? Kaya si JM, i-treat mo na Sister Joy, si Brother Rocky. Iyan nyo na, i-Starbucks nyo na, pakainin nyo na yan. Makain ka habang mamamang ka, pakainin mo na kasi darating ang panahon, gusto mo silang pakainin ng karne, bawal. Gusto mo silang pakainin ng masarap, bawal na. Gusto mo silang pakainin ng matatamis, bawal na. Puro na bawal. Ngayon na malyari pa, mangan, pakainin nyo na. Sige, mangan ka, mangan. Kasi darating ang panahon, ilan na mangan. Amen? Mahal po ba ninyo ang inyong mga magulang? Amen. Praise God. Huwag niyo pong bigyan ng masyadong konsumisyon. Hallelujah. Kasi ang pumapatay sa magulang, consummation. Ang consummation walang gamot. Hindi yan nadadiagnose ng doktor. Kahit sinong ekspertong doktor, hindi yan nadadiagnose. At walang lunas yan. Ang lunas lang yan, pagbabago mo. Amen? Kaya kung gusto nyo mamatay ang magulang nyo na maaga, stress mo lang araw-araw, aldo-aldo. Magpasaway ka. Pagka inuutusan ka maghugas ng plato, nag-EML ka. Pota. Sige, pota yan. Praise the Lord. Sabi ko nga, ang mamaya, saka, sandali. Makinig mga anak ha. Ang mamaya, saka, at saka sandali, kapatid siya ng disobedience. Kaya kapag namin yung sinabi, maghugas ka, sabi mo, mamaya, you disobey. Are you in church? Amen. O ngayon, kung gusto niyo mamatay sila na maaga, sige, bigyan mo ng consummation araw-araw. Pag namatay yan, ikaw din ang kalunguran na ka pa. Kalunguran ng mabiya? Masyas ka punto? Lunaan doon sa kabang, sasabihin mo kaluguran, Eh kung manugod ka king imamu, please ka ganda ka magkapampangan. Huwag ka magpasaway. Kasi sasabihin ko bakit I can say this. Kasi ang hirap ng ulila. Ako wala na akong nanay, wala na akong tatay, Sister Joy. Pag Pasko, wala na dahilan para mag-celebrate. Wala dahilan para maghanda. Sino paghahanda ko? Yung aso ko, pusa ko, ibon ko? Kaya, value your family while they are living. Amen? At alam niyo po, ang pinaka-healthy daw, mga anak, makinig kayo kasi nangangaral ako sa inyo, ang pinaka-healthy daw na relationship sa nanay at tatay mo, ihag mo sila everyday. Huwag lilipas ang isang araw na hindi mo nahag. Ang dali ninyo. Hindi kung kapilan at yun, naging kabaw, karin ka. Doon mo yayakapin. Kaya, JM, si mama mo yakapin mo yan araw-araw. Daddy, hag naman daddy. Mami, hag naman nani. O, lalo napangan mo. Masanting ka mo, masanting. Amen? Healthy relationship. Everyday, ihag niyo mga magulang niyo. Pag namatay sila, wala kayo masyadong pagsisisihan. Because you do your part. Amen? 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 Hallelujah, palapakan natin si Lord. Amen. Mga anak, tingin kayo, bakit ko binabanggit ito? Sana dalangin ko, pagdating ng panahon, shelter kayo ng mga magulang ninyo. We are talking about shelter. I pray kay Gian, pagdating ni Gian na maging successful siya, yung galapit ang kanyang nanay. Mama, balo ko na ito, 20,000 mag-SM ka ma. Bakit? Successful na si Gian. May ibibigay na ni Gian ang gusto niya, tama?
Ngayon, alam pa kasi estudyante pa. Pero pag nagtapos yan, maniwala ka, instead na ang magulang ang magbibigay sa kanya, siya ang magbibigay sa magulang. Amen? Amen. Amen? Amen. Yun ang ibig sabihin ng shelter. Ang mga ibon na namumugad sa isang puno, may bunga yan. Tama? Pero pag ang puno, wala, hindi yan pamumugaran ng ibon. Pangatlo, isang pang verse, parehas lang naman na verse. Sige, look, sabi po dito, look, sa look. Mamaligwa ka. Okay, look, Tagalog mo na. Ano sabi sa Tagalog? Sana. Tulad sa isang butil ng mustasa na kinuha ng isang tao, yung maghasi, at inihagis sa kanyang sariling halamanan, at ito'y sumibol at naging isang punong kahoy at humapon sa mga sanga nito ang mga ibon sa langit. Sa English, anong sabi sa English? Praise God. Hallelujah. Dito na nga ako. Praise the Lord. Sabi po dito mga kapatid, it's like a grain of mustard seed, which a man took and planted in his own garden, and it grew. Past tense kasi kaya grew. Yan daw yung mga pronunciation. Grew. It is grew and became a tree, and the wild birds found shelter and roosted and nested in inihaw na yung ibon. Nested in its branches. Hallelujah. Roasted. Ay, masarap ang roasted na ibon. Bakit hindi nyo alam? Sa probinsya namin, pinakamasarap ang ibon na roasted. Lalo na yung mga pugo na wild. Hindi yung alaga ng pugo. Yung mga wild, grabe. Pag inihaw yan, ang sarap. Mga kapatid, hallelujah. Kaya roasted. Roasted na bird. Mamumugad, iihawin natin. Naalala ko tuloy yung sa Facebook, ang tawa ko doon mga kapatid, yung manok na minamasahe pa. Praise the Lord. Tapos pa. Sabi ko, grabe naman mag-alaga, talagang inalo niya pa, minamasa, talagang finificial pa. Sabi ko, okay, bandang huli. Fried chicken yung pinamasa. Hallelujah. Parang ganda na mangyayari sa mga Pero praise God, isa lang ang tiyak. Ang mga ibon, kung pinagpalang isang puno, hitik ng bunga, mayabong, pinamumugaran ng ibon, ganoon din po tayo. Pag blinis tayo ng Lord, then we can be the shelter of our loved ones. Amen? Kung paano si Lord naging shelter sa atin, magiging shelter tayo sa kanila. Dalangin ko nga mga kapatid. Kasi goal ko sa buhay, sabi ko kay Lord, huwag mo muna kukunin. Gusto ko pang mabuhay. Gusto ko i-born again ng lahat ng mga kapatid. Inangungupahan sila lahat. Ngayon, bibili ako ng malaking lote. Tapos pagagawa ko ng apartment, 24 apartment. Ngayon, patitirahin ko mga kapatid ko, libre upa, libre kuryente, libre tubig. Titira ba sila? Hindi. Titira. Kasi namumupa sila sa Manila. Pag tumira sila, isa lang ang patakaran. Lahat mag-aatin. Pagka kamag-anakan ko lahat naging born again, puno po ito hanggang doon. Praise the Lord. Instant congregation. Ang dami namin, mga kapatid. Ay, bakit ang bilis namin? Mabuti nga lang, hindi ako dumami ng anak eh. Kasi kung pinapatulan lang ako ni Joy, praise God, yung aking asawa, ang dami ko na rin na. Kasi pag nanganganak kami doon, hindi pasong latido. Taon-taon mayroon. Hindi pa ako isang taon ang baby, ibuktot na naman. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun po kami. Hindi mo na pinapalipas ang isang taon, buntis na naman. Hallelujah. Kasi ang sabi ng mga kamag-anak-anak, pag hinakbangan daw lang, buntis. O di wag mo makbangan para hindi mabuntis. Kasi kami mabilis dumami ang aming mga lahi. Sabi ko, okay lang sana kung medyo mga gandang lalaki kami, okay padamihin. Pero pag mga ganitong itsura, parang walang karapatan magparami sa praise the Lord. Huwag padadamihin kasi sabi ko nga, nung bata ako, nalalain na ako. Eh, kung dumami kami, ang dami naming lalahitin, ang dami bubulihin. Praise the Lord. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon. May mga magandang lahi tayo. Pagka maganda-ganda ang lahi, yan pwede magparami. Pero kapag hindi masyadong magandang lahi, lipunin yung lahi na yan.
Hallelujah. Amen! Amen. Joke lang po yun para maging masaya tayo. Palapakan natin si Lord. Amen? Okay, sama pa natin, sama. Ang pagkabitan, praises of God is our shelter in times of storm. Devotion to God is our shelter in times of storm. And faith in God is our shelter in times of the storm. Kaya yan po yung PDF, presence, devotion, and faith. Last verse. Isaiah 25:4, sapagkat ikaw ay naging ampunan sa dukha, ampunan sa mga mapagkailangan ng kanyang kahirapan, silungan sa bagyo, lilim sa init, pagka ang hihit ng kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta. For you have been a stronghold for the poor, a stronghold for the needy in his distress, a shelter from the storm, a shade from the heat, for the blast of the ruthless ones is like a rainstorm against a wall. Na ano ka, no? Ano daw? Sabi ng Bible, siya po, mga kapatid, ang ampunan ng mga dukha. Siya po, mga kapatid, ay ampunan ng mapagkailangan at lalo yung mga nararanas ng kahirapan. Kung tayo man ay nakakaranas ng negative, then our God will be our shelter, mga kapatid. Okay, yung ating pong impartation. He is a shelter from the storms. He is a shelter from the shortages. And He is a shelter from the suffering. And He is a shelter from the stresses. Ano man ang mga stress, ano man ang suffering, ano man ang mga shortages natin or storms natin sa buhay, may kanlungan tayo. Amen? Praise God. Sabi nga ninyo ulit, kanlungan. Kapag ka ang Diyos ang naging kanlungan natin, tayo po ay makakapagpahinga sa presence ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo lahat, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Sige.